Hello po, magandang umaga po sa ating lahat at salamat po. Ang pag-uusapan po natin, wag ko na pong papatagalin dahil alam ko pong ito ang inaabangan nyo. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang bawang. Ang bawang po ay marami pong benepisyo sa ating buhay at lalong-lalo na po sa swerte ng ating pamumuhay or pangontra. Ang benepisyo po nito kung bakit po natin ito linalagay sa bag, pinalagay natin sa bulsa, linalagay natin sa ilalim ng kama, at linalagay natin sa lahat po ng lugar ng ating bahay, lalong-lalo na po sa ating kusina. Dahil po ito ay pangontra po sa pinagsasabihan ng mga negatibong enerhiya. Ito po ay ginagamit natin sa pang-araw-araw na ating pampasarap sa luto din. Ito rin ay ginagamit natin sa lahat ng pampaswerte at pangontra sa atin. Ito rin po ay hindi nakakaano at walang epekto po ito sa ating katawan pag ito po ay araw-araw at kahit oras-oras natin kainin, wala po itong epekto. Ito rin po daw ay nakakapababa ng high blood, ang sabi ng iba. Noong wala po pong nung nasa bukid pa po kami, talaga pong ito ang ginagamit, iniihaw po ito or sinusunog saka po kinakain dahil po ito daw ay pananggal sa high blood. At sabi nila ito rin daw po ay antibiotics, sabi po ng iba. Yun po lang ang burubalita ko po. Pero po ginagawa ko rin po yun. Ito rin po ay pangpaswerte, lalong-lalo na po pag ito'y ginamit nyo na laging sa bag. Kaya kailangan po ang bag natin laging may bawang po. Or pitaka po, or wallet. Or kahit ano pong lalagyan natin ng pera, basta may bawang po kayo, laging inalagay sa bag. Dahil po ito ay pangontra po sa mga negatibong enerhiya ng ating kapaligiran. Ang dulot ng swerte nito, kahit ano pong swerte at sa paglalakad natin, ito po ay ginagamit natin dahil hindi natin alam po kung ano ang kinalalabasan ng ating paglalakad. May naglalakad po nga dyan sa sa kalsada, bigla na lang pong nababanggaan. Huwag naman sana po. Dahil yun po kaya kailangan po lagi tayong may bawang para po lagi tayong ligtas. Noong pong panahon, ito talaga ang pinaniniwalaan ng ating mga ninunuan, lalo na po yung mga nakatira sa bukid. Ito po ang pinaka-number 1 nilang tinatanim sa bukid nila, ang bawang. Bawang at saka yung paminta or laurel po, yung po ang mga tinatanim nila. Marami silang tinatanim dahil ito po ay makapangyarihan, maswerte po, kagaya po ng laurel. Ang pinaka-magic money talaga sa lahat ng ang laurel at saka ang bawang. Ayun po ang pinaka-number 1 pong lalo na po ang asin. Pero ang pinag-uusapan po natin ngayon yung bawang po. Ang bawang po talaga ay pinaniniwalaan noong panahon na ito po ay nagbibigay pong swerte sa buhay. Kasi po ginagamit sa lahat ng pangangailangan. Ito rin po ay ginagamit natin sa iba't ibang linuluto. Dahil po ito talaga ay pampasarap sa lutuin. Ito po ang ginagamit, laging bawang. Kaya kinakailangan daw, sabi ng nanay ko noon, wag na wag kayong papatanggal ng bawang sa bahay at asin. Dahil yun po ang pinaka-number 1 na kailangan sa buhay. Ngayon din po, naniniwala talaga ako ito nga pinakaswerte. Dahil kahit saan po ako pumunta, ay talaga pong hindi naman po sa pagmamayabang, lagi pong nasa proteksyon ang aking buhay. Ang kailangan natin ito ay kahit ganito po siya, isang puso po. Isang puso po ang kailangan natin. Puso po ang pangalan ko nito eh. Siya po ay maraming anak. Dahil po ito talaga ay napaka-number 1 sa ating buhay. Marami pong po sa atin nagtatanong kung bakit daw laging kailangan ng bawang sa ating bag.
Dahil po ang bag, iyon po ay pinaka number 1 na araw-araw nating dinadala. Bag, working, bulsa, pitaka. Yun po ang dinadala natin kahit saan tayo pumunta, di ba? Lalong-lalo na po ang sasakyan ninyo kung may sasakyan po kayo. Ito po ay kailangan po lagi kayong mayroon bawang. Dahil po ito talaga ay pangontra sa lahat ng masasamang elemento sa kapaligiran. Ang bawang po, pag ginamitan nyo po ng ating dasal or panalangin ng iba't ibang kaligtasan, ito po ay pinapakinggan ng bawang. Sa ating talagang mga Pilipino, pinaniniwalaan po to. Kahit po sa ibang bansa po, pinaniniwalaan po itong napakaswerte. Kaya hindi po talaga sila natatanggalan ng bawang. Bawang ng buhay. Yan ang sinasabi ng lahat. At sana po nagustuhan nyo ang aking sinishare at sa iba't ibang aking mga pampaswerte. Sana po panoorin nyo lagi. At bago po ako magpapaalam, gusto ko po muna kayong kwentuhan tungkol sa bawang. Ang bawang po talaga ay may isa kong kwento. Isang araw po, pumunta po ako sa kasi ang bahay namin nasa talaga nasa kagubatan kami noon eh. May isa akong nakasalubong na kilalang aswang daw yun. Pinagalitan ako, sabi niya, lumayo ka sa akin. Sabing ganun sa akin, lumayo daw ako. Sabi ko, bakit? Sabi niya, basta lumayo ka sa akin. Tapos kwento ko sa nanay ko. Yun nga ang sabi sa akin ng nanay ko. Kasi anak, may dala kang bawang. Kaya pinapaalis ka noon. Wag lang sumama ang mo. Yung babaeng pong yun, papunta po sa aming maghihiram daw ng bigas. At saka yung nanay ko pong yun, buntis noong mga time na yun. May dala-dala ko. Yung babae po, hindi sumabay sa akin. Hindi po sumabay. Pinalampas muna po ng isang oras na makarating ako sa bahay bago po nakarating din sa bahay. Ang pinagkakataka ko po kung bakit hindi sumabay sa akin. Anak naman ako ng pupuntahan niyang bahay. Natawa po ako. Kaya hindi po ako nakatiis sa nanay ko noon kasi bata pa ako noon wala pa akong kaalam-alam eh. Tapos tinuruan ng nanay ko kung anong gagawin ko, ganito, tisi, ganito, lahat sinasabi sa akin ng lahat ng mga pangunta sa mga uri ng ganyan. Kaya marunong pa ako. Kasi ang nanay ko po talagang pinaka-number pong marunong ng mga pampaswerte. Kasi po, kanununoy yun eh. Yun po ang niya. Pero po, nung lumipat po kami sa nagbago po yung po ng nanay ko, yung ugali. Kasi po parang nawalan po siya ng pag-asa kasi hindi na siya nasa bukid, nasa sentro na kami. Kasi nanay ko nun po talagang silusa po eh. Kaya ayun. Pero palaging talagang siya may bawang nung mga time na yun. Kaso lang talagang yung sabing maraming dahilan. Maraming salamat po sa ating lahat at maraming salamat po sa inyo. At sana po suportahan nyo lagi ang aking video sa ating mga pampangontra sa bawang ng buhay. Ayan po.